Okay, continuation po ito ng video 1, build assembly. So, lahat ng negative dito, binild natin by, recap lang, by right click, tapos build. Kung ano man yung sinabing negative, tatapatan natin. So, ang lalabas, kapag ka kompleto yung raw material, tutuloy yun pag kompleto. Pag hindi, to be build. To be build. Ito. No? Yan, to be build. No? So, ang mangyayari, pag click mo yung pending report, by the way, shortcut po ito, no? Dito po galing yan sa pending report. So, ginawa ko lang siyang, nilagay ko dito, add pending build dito sa icon bar para mabilis. So, ito na po yung napakaraming, ika nga, may kulang na raw materials. So, pending siya. Okay? So, mapapansin nyo, ang date is last day of the month kasi ito ay inventory on restaurant report monthly basis. Okay, let's continue. So, pag meron na kayong pending, gusto nyo malaman what caused the pending. So, ano yung shortage? Anong item shortage? So, meron akong ginawang shortage report. So, dito naman galing yan. Again, ginawa ko lang siya ng shortcut. Yan. Assembly shortage by item. So, eto na siya. Ayan. No? So, medyo kinostomize ko yung column kasi ang dami-dami, ang haba-haba. Yung kailangan ko lang. Ang kailangan ko lang is quantity for assembly. Yung total quantity na needed for assembly at saka yung item. No? Okay? So, ang gagawin natin is dali natin ito sa... So, ang mangyayari, the idea is kung ano yung kulang, we have to manually add it. We have to manually add it here. Yan. Adjust quantity dito. Pero, nag-create ako ng isang variance 1. Ang variance 1 ko would be manually adjusted or added na item para lang mabuo yung sales. Yung sales galing sa POS. No? So, walang loss dito. Walang inventory loss dito. Puro inventory gain. No? Okay, I will continue para alam nyo kung ano yung mga pinagsusulat ko rito. Ginagamit kong name, no? So, syempre, maraming item yan. Pwede mo siyang isa-isahin, pero matagal. I will show you kung paano one click lang, malilipat lahat yan dito. Pero kailangan mag-prepare ka muna. So, dalhin mo muna ito sa Excel. Okay, kasi 'di ba nabanggit ko sa inyo, Excel and QuickBook works together. So, using template na IIF ng QuickBook. So, ito, no? Okay, so siyempre, ito ay naka-text ko, convert ko ito sa generic. General pala. Okay? So, ito hindi ko kailangan. Ang kailangan ko lang item. Obserbahan nyo kung paano niya ginagawa sa mga reporting ng item, no? Hiniwalay niya dito yung kanyang main category, tapos ito mga subcategory, no? Pero ang natira lang is the name. Tatanggalin ko yung mga spaces kasi hindi ko kailangan. So, click here and click here and then sorting ko siya by item with header. So, ngayon naka-sorted by item. So, lahat ng excess na line na walang item code, hindi ko kailangan, di-delete ko kasi mga total lang yan, no? Hindi ko naman kailangan total. Ito may mga guhit, pwede natin tanggalin using yung walang border. Ayan, malinis na. So, ngayon, paano ko siya i-copy paste dito sa QuickBook? So, i-open ko ngayon, mag-create tayo ng bago, i-open ko ngayon yung IIF template. So, nandito siya sa desktop. Ang pinangalan ko siya na quantity inventory adjustment. So, para siyang CSV file. So, import mo siya. Ayan, para siyang CSV file. Ayusin mo siya, delimiter. Ayan, ganyan yung tsura niyan. No? So, ito yung inventory item. So, copy ko muna. Inventory. At kailangan makuha natin yung totoong code ng item. Nasabi ko sa inyo kanina, 'di ba, yung category niyan dinasama dito. So, mayroon pa tayong isang step. Punta tayo sa inventory, physical count listing.
Tanggalin natin to, hindi natin kailangan. Yung listing lang kailangan natin. Okay. Ito yung sinasabi ko sa yung code kailangan ko. Ito yung gagamitin natin dun sa IIF. Right. So, dalhin ko to sa Excel. Okay, nasa Excel na siya. Nasaan siya? Ito siya, no? Okay, so, sisingit ko dito. Ang gagawin natin ay gamitan natin ng yung ano lang, yung main item name lang kunin natin. Ito, may delimiter siya na column, no? So, yun yung pinaka-guide nyo. So, then, para gayahin lahat, Control E. So, ayan, pangalanan natin itong item number 2, ang field, no? So, okay. So, select Control A, select to, pangalanan ko ito, gawin ko siyang, mag-assign ako ng range name, data 1, enter. So, sandali, ilipat ko muna ito dito sa copy, ilipat ko muna ito dito sa ginawa natin kanina, mag-create tayo ng isa dito, paste natin dito, okay. Ngayon, dito tayo mag-create ng field name kasi gagamit tayo ng VLOOKUP. So, kailangan natin yung range name. Okay, ito yung source. So, ngayon, dito gagamit ako ng VLOOKUP. Hanapin ito. Wait, baliktarin natin to. Copy. Kailangan mauna yung yung source natin. Cut, insert. Yan, ganyan dapat ang arrangement niyan. Tapos pangalanan natin data 2. So, pwede na VLOOKUP. Ito yung target, hanapin daw saan sa database 2, anong column number 2, tapos exact match. Okay, so pangalanan natin itong item number 2. Ay, hindi ko pala, nasa gitna pala ako. I-copy na lang natin pataas. Yan. Tingnan natin, double check natin kung lahat mayroon pangalan. Okay, meron naman. So, since na naka-formula yan na VLOOKUP, i-copy natin siya as value. Yan. So, meron na. So, ngayon, ito, shift and down. Copy. Dalhin natin dun sa IIF template. Dito, paste as value. So, hanggang saan siya? Eksakto, no? So, hindi na kailangan i-adjust. Ito, huwag niyong tatanggalin ito, no? Importante itong entrance na wording niyan, ano? Ngayon naman, yung quantity naman. So, ito yung quantity. Shift. Huwag niyong bibitawan. And down. Ulitin natin. May naiwan. So, napaaga yung bitaw ko ng shift. Shift. And down. Yan. Tapos, copy. Tapos, i-paste natin dito yung quantity. Value. Tingnan natin kung pantay. Pantay naman siya. So, kung lumampas man, ikakopy mo lang to down, no? Pero, end pa rin. Lahat naman ng ginawa ko is asset value, inventory asset ang kanyang, inventory asset na chart of account. So, tama yan. Ang date naman is, tama rin naman ang date kasi, ang pupunuin natin ay ito. Ang pupunuin natin ay, wait lang, Wait lang. Okay, ito adjust quantity. So, ito yung date, no? Last day of the month. Ito, ikokopyahin natin ito, B1. So, ipipaste natin dito sa IIF. Tama, B1 naman. So, tama yung date. Itong number nito, tingnan natin kung ano yung last number. Number 10 na.
So, number 10 na. So, baguhin natin ito. Gawin natin itong 10. So, now, it's ready. Now, isi-save mo siya. Huwag mong isi-save as Excel, ha. Save mo siya lang. Ganun lang. Save as IIF template pa rin. Tapos, close. Yan. Ngayon, pwede mo na siyang gamitin. File, utility, import, IIF. Nasaan yung file? Nasa desktop. Ito. Yan, pumapasok na siya. Parang copy-paste lang. Data imported. Check natin ha. Number 10 yung transaction number, no? Hanapin natin. O, ayan, no? O, di ba? O, andyan na siya lahat. Hindi mo na kailangan isa-isa i-type. Pabilis. No? So, yan po. Abangan nyo po yung next video. Thank you.